Magandang araw sa inyo mga kabutingting. Meron tayong gagawin na isang circuit to na ginagamit dito sa isang unit katulad ng ref o kaya mga aircon. Kasi etong circuit kasi na yan, bali pag nag-brand out, hindi kaagad siya mabubuhay. Hindi kaagad mag-on yung isang unit para kasi pag nag-on ang isang unit, katulad ng isang ref, lalo na kung manual, hindi naman inverter, o kaya yung aircon nyo, hindi inverter, mag-on agad yun, pwedeng masira ang kompresor. Kaya itong gagawin natin, ito muna, simpleng saksakan lang to. Bali gagawa tayo ng outlet, katulad nito. Ayan, gagawa tayo ng outlet na yan. Pag yan nakasakjak ang ref nyo dyan, pag nag-brand out, automatic, mamamatay yun. Hindi ka agad mag-on yun. Pag, alam mo, biglang bumalik yung kuryente, biglang bumalik. Pipindot muna uli tayo rito para gumana, para mag-on uli yung ref. Siyempre, alam naman natin, katulad tayo, technician tayo, siyempre, ang ref kailangan may delay. Halimbawa, huwag muna natin i-on, siyempre, nag-brand out. O, bigla nagka-kuryente, siyempre, mag-on na rin. Magkakaroon ng on. Hindi na pa rin natin pwedeng pindutin nyo. Kaya magpapalipas muna tayo ng mga 2 minutes o 3 minutes bago natin pindutin siya. Kaya ito ang dahilan kung bakit tayo gagawa nito para kung sakaling mag-brand out, mamatay yung ref, hindi mag-on pag bumalik ang kuryente. O kaya biglang kumidlat, namatay, mamamatay ito. Kumbaga, mag-iisip muna tayo o bibilang tayo ng ilang minuto bago natin, okay, stable na yung kuryente, pwede na natin i-on para hindi masira yung unit natin. Ngayon ito mga kabutingting kasi, ang gagamitin kasi natin ito. Kasi yung mga ganon, industrial yan eh. Industrial control ang kailangan natin, industrial motor control to yun eh. Ito kasi electronics, napulot ko lang to sa ganito, yan, biniyak ko yan ganyan, sa mga ganyang aircon. Kinuha ko to, pag wala tayo nito, pag wala tayong relay, 220 volt to, pang industrial kasi to eh. Pag wala tayo nito, pwede natin ihalili to, mas mura to eh. Ito, nakuha ko lang to sa magbabakal kanina eh. Nakuha ko lang yan. I-connected ko na rin sa inyo para kahit paano makapag-share na naman ako sa inyo ng kaalaman. Halos isang buwan mga kabutingting bago ako makapag-upload ng video, sobrang busy. Pero ito mga kabutingting kasi magagamit natin to para maingatan natin ang isang ref o isang aircon na mga manual na unit. Katulad nito mga kabutingting kasi kasi yung magtuturo ako sa inyo talaga ng ref, pero kaya unahin na natin to kasi kailangan din natin itong malaman para in case na meron tayong alam na kung paano natin maiingatan ng refrigerator. Kasi sa susunod, ang ituturo ko talaga muna sa inyo pagdating sa ref, i-discuss muna natin kung paano natin maiingatan ng refrigerator at saka safety sa unit. Kaya ang gagawin muna natin, eto, gagayahin natin ang trabaho nito, gagayahin natin ang trabaho nito sa ito kasi AC volt eh. Ito DC volt na relay. Nakukuha to sa mga board, yung katulad ng mga aircon. Ayan, may power supply tayo, nilagari ko na. Ginawa ko na tong video na to. Panoodin nyo na lang mamaya, pero bago nyo ipagpatuloy yung panood ng video, meron diagram yan. Ano ko muna sa inyo, habang nyo pinanonood yung video, kasi nabuo ko na yung video na yon. Bali, kailangan nyo munang malaman na itong diagram niya para habang nyo pinanonood, alam nyo na yung diagram. Bali, susundan nyo na lang ng bahagya pag ina-actual ko. Ganito mga kabutingting papaliwanag ko na sa inyo to. Ito ang pyesa na to Ito, kukopiyahin natin to. Ito ang trabaho nito, parang ganyan. Ito kasi sa industrial eh. Tapos may pindutan din tayo. Sige Ito yung outlet. Ito mga kabutingting. Yan, ito yan, outlet. Ito, ilagay natin dito. Outlet. Outlet saksakan. Ito naman yung relay. Ayan relay. Ito yan, relay. Ito yan, ang relay na yan. Yan, relay yan. Tapos ito yung pinakamaliit na relay. Yan yung pinakamaliit na relay. Ito yung magti-trigger para dito sa coil niya. Yan. Ganyan yan, ang diagram niyan. Tapos ito yung switch. Switch ng switch to, ito, yan, switch yan.
Tapos ito naman yung power supply na nilagari natin. Ito yung secondary, ito yung primary. Yan yan. Ha? Yan ang pyesa na yan. Ito naman yung saksakan lang. Ayan, saksakan. Halimbawa, yan. Yan. Ha? Yan yung saksakan. Saksakan yan. Ganito yan. Bali, ito yung diagram niya. Yan, 12 volts. Tapos ito yung relay. Ang trabaho niya, ito kasi mga kabutingting, itong switch na to, kailangan magdikit yan. Pag nagdikit yan, ito ang pagdidikit. Ito kasi ang iti-trigger niya. Oh. Itong relay na to, ito. Itong switch na to, yung wire na yan, yung switch na yan, pupunta yan dito sa isang terminal. Bawat yan, tagi-isang terminal, bawat ito. Kasi ito yan, oh. Ito yan mga kabutingting, oh. Bawat isang ganyan, pupunta yan dito sa may relay. Dito yung sa may, ayan, symbol naman, ayan nyo naman, eh, oh. Pupunta yan, tag-isa niya dyan. Para pag pinindot niya, magko-close yun. Tapos eto, magko-close siyempre. Kasi nag-close dito. Siyempre, winiringan natin eh. Magko-close doon. Ngayon, papasok yung supply, magti-trigger yan. Papasok na rito sa relay. Ha? Ayan mga kabutiting, gayahin nyo na lang yung diagram na yan. Madali naman maintindihan eh. May diagram naman eh. Ayan, halimbawa, eto, yung switch na to. Yan, papunta yan dito. Ilagay nyo lang doon yung isa. Yan. Tapos yung isa naman, ito naman yung wire niya, di ba? Ayan oh. Yung switch, ayan yung wire, pag ganyan oh. O, itap nyo na lang dito. Itap nyo na lang kasi papunta rin naman yan doon eh. Kaya pag ginanyan nyo yan, magko-close to. Pag nag-close to, papasok yung supply rito. Siyempre, pag nag-energize yun, aangat yung relay, papalo. Kahit bitawan nyo na yan, naka-energize naman, papasok na ngayon yung supply dito naman sa isang coil ng relay. Mag-energize naman yan, hindi nabibitaw yun. Kaya yung gagana na yung nakasaksak dyan, yung unit. Gagana na yung unit na isinaksak nyo dyan. Kasi nandito naman yung supply, oh. Ito yung outlet, oh. Magre-relay yan dito. Ito yung line 1, papalo yan doon. Pag nag-relay yung relay dyan, mag-o-on naman yan, mag-o-on. Kasi magko-close yan doon. Mag-o-on yan. Ha? Pag pumasok na yung supply, mag-energize na rin yan, mag-o-on yan. Papasok yung line 1. Tutuloy doon sa isang outlet. Tapos yung line 2, nakadirekta naman eh. O, di ba? Ngayon, pag nawala ng kuryente, siyempre, nawala ng kuryente. Bibitaw ngayon yun. Mawawala ng supply yun eh. O. Tsaka na natin pipindutin uli. Siyempre, alam naman natin kung marunong naman tayo sa rep, ba't mo pipindutin kung biglang bumalik ang kuryente? Kailangan, mga 2 minutes bago ka mag-on ulit, di ba? O 5 minutes. Para kung sigurado. O kaya kung talaga namamatay-matay ang kuryente, hindi mamaya mo na i-on. O, at least, magkakat muna. Pupunta ka ron para pindutin. Hindi yung automatic na gaganon. Mag-on yung rep. Masisira yun, di ba? Kaya nilalagyan natin ng cut-off. Para in case na ganun nga, nangyari, nawawala ang kuryente, mamamatay yun, kailangan puntahan natin yung switch para pindutin. Hindi yung tatakbo ka agad tayo. Naku, baka mag-on yung rep, masira. O, di ba? Hindi tayo nagmakukumarat na pindut, na hugutin yung saksakan o kaya patayin yung breaker. Meron tayong safety na outlet para sinasaksakan ng unit natin, di ba mga kaputingting? Kaya ito mga kaputingting, panoorin nyo na. Panoodin nyo yung paggawa ko dito sa actual na kung paano ko ginawa tong video na to. Sana ay matutunan nyo kasi maganda rin mga kaputingting, matutunan natin. Kasi para maingatan natin nga yung rep natin o kaya siyempre, para maingatan natin, di ba? At saka pagkatapos natin yan, di ba, napag-aralan na natin yan, napanood nyo na, sa susunod na video, lalagyan naman natin siya ng timer para kahit wala tayo sa bahay, nasa trabaho tayo, yung rep natin, mag-o-on ng kusa. Mag-o-on yan kasi may timer delay. Lalagyan natin, halimbawa, namatay. May 5 minutes bago mag-on yung rep. Hindi masisira yung rep, di ba? Kasi may delay eh. Parang katulad din ito. Kaso nga lang ito, talagang pupuntahan natin. Tayo na mismo ang mag-iisip kung ilang minuto gusto natin pindutin yan, di ba?
Eto, kung wala naman tayo sa bahay, mag-on yan. O, di ba? Kaya maglalagay tayo dito mga kabutingting. Para kung wala tayo sa bahay, kusang mag-on yung rep. Kasi baka mamaya naman nagbakasyon tayo, 2 days tayo doon, 3 days. Biglang nawala ng kuryente. Masisira yung mga laman sa loob ng rep. Kaya, kailangan din natin maglagay ng timer delay. Kung sa mga ganong pagkakataon, aalis tayo, kailangan natin din lagyan. Pero kung hindi naman tayo umaalis, lagi naman tayo nasa bahay, nakabantay lagi tayo sa tindahan, o lagi tayo hindi naman tayo palaylayan, hindi naman tayo palagi ng lakad, ito lang ang ilagay natin, pwede na, may pan-safety na rin tayo. Pero kung tayo umaalis, lagi tayo nagbabakasyon, etc. Kailangan natin lagay ng timer delay. May nabibili nito sa market. Ganda nga nun eh. Pero kung sariling gawa natin, syempre, mas maganda kung sariling gawa. May natututunan ka na, may kaalaman ka ng na de-develop. At saka isa pa, matibay yung mga ganito. Siyempre, tinaman, laki ng delay niya, no? Saka alam mo yung mga materialis na gagamitin mo. Bali, ang gagawin natin, lalagyan natin ito. Bali, yung pagkakagawa natin, magbabawas tayo ng isang pyesa dyan. Dyan sa isang circuit na yan. Bali, 2 pyesa ang tatanggalin natin dyan. Itong ipapalit natin. 2 pyesa ang tatanggalin natin dito sa unang gawa natin, bali 2 pyesa ang ipapalit natin ito. Kasi ito naman parang kung sakali nga talagang umalis tayo, may mga mahalagang nakalagay dun sa rep, mga masisira, kailangan natin din talagang lagyan ng delay. Kaya sa susunod na lang to mga kabutingting. Ito na lang muna panoodin natin, pag-aralan natin kung paano ko ginawa to. At actual natin para na natin talaga natututunan natin lalo na tayo mga technician tayo, kailangan natin dito, kaya tutok tayo mga kabutingting. Panoodin natin mga kabutingting. Panoodin natin, sige. Panoodin niyo lang po.
Ikan ko. Dede, tabi.